Hello guys, so for today's video nga, maglilinis tayo mga mare ko. Dahil ang nakikita nyo naman, napakadaming sabit-sabit dito sa aking kwarto. Kaya kailangan nalinisin. Nabisi kasi ako mga mare ko kasi nga, mapasok na ako. So, wala talaga akong time maglinis ng kwarto. Kaya, lagi lang akong tulog bago lang pasok. So, ayan. Ayaw maglinis ng mga kapatid ko mga mare. Kaya ako na lang maglinis. Ayan. Ang kaya lang nilang gawin ay magkalat. So, ayan. Dahil ako ang ate, ako na naman ang tayak. Ito nga palang kapatid ko guys na hindi, tatapon ko ito lahat. Tingnan nyo. bunso. Wala nang ginawa kundi lagi na lang nasa labas. Parang gusto ko na ito ipaampon mga mare ko dahil na-stress lang ako dito. Napakatigas ng ulo. Kung kailan lumaki tsaka matigas ang ulo. Pero wala akong magagawa. Ganun talaga ang buhay. Kapag ate ka, lahat gagawin mo para sa kanila. Iintindihin, naasikasuhin. Kasi kakaawa naman kung di naman sila asikasuhin. Kaya ayan, nililinis ko nga dito mga mare yung mga damit namin na pang-alis na hindi naman ginagamit. Gusto ko na nga ipamigay mga damit namin na yun kasi hindi na rin ako mahilig sa mga crop top na yun, mga mare ko. Pero pag may gusto, bibigay ko na lang yan para magkakalabangan pa, diba? So ito ang kapatid ko, inutusan ko mga mare ko na itutok na lang to sa aking video. Dahil aalis daw siya. Kagala na naman yun. Lagi na lang yun nasa labas ng kamari ko. Nangitim na lang yan. Napakapasaway niyan. Lagi nandun sila anding sa kanyang kaibigan. Kaya nito na nga yung pagtapikan ng mga damit. Sampay mo muna Hindi to. naman nagagamit mga mari ko. Tuloy pa rin ang sermo ko dyan kasi ang sitigas to, tatapon ko to lahat eh. Hindi sila sumusunod sa akin. Parang nabasa tenga lang yung mga sinasabi ko sa kanila. So, yun nga, na-realize ko lang mahirap pala talaga Bigyan mo na ito sa kaibigan mo. maging ate. Kasi sarap pa rin ng may ate. Anak ng criminology. Kaya lang ako yung ate, kaya no choice. Lagi na lang ako nag-iintindi mga mare ko. So, yun yung mga kapatid ko. Pero dahil ako lang nakakatanda, kaya ako na lang lagi. Pero ayos lang yan. Wala pa naman akong asawa mga mare ko. Kaya wala akong magawa kundi ganyan lang, maglinis, trabaho, kumain, matulog. Yun ang daily routine ko palagi mga mare ko. Parang nanay na ako ng mga kapatid ko. Stress na ako minsan pero yun lang. So yan, inuutosan ko ngayon kapatid ko dyan. Ayaw ba naman na nakatulungan? Nakikita na nga ako dito nahihirapan. Pero nahihirapan talaga. So, pasensya na kayo guys. Ang dami ko talagang ginagawa ngayon. Ang daming kailangan gawin. Pero kailangan laban lang sa buhay. Kahit mahirap ang buhay natin, palagi lang tayo magpasalamat sa Panginoon. Dahil si Lord lang ang ating masasama. Ayusin mo na, para ka lang makalagay lang eh. Patay. So, ayan. Sobrang bored ako ngayon dahil bukas sa pasok na ako guys. At busy-busy na naman ang mga mama niya. So, ayan. Nagis ko yung damit dito mga mare ko dahil naliligaw yan eh. Sa akin kasi yan eh. Ito mga yan, mga damit na yan, mga pamigay na yan dapat. Tulong ka mo rito, huwag mo akong panoorin. Sa kalingkit ay Naghanap tapon ako ko ng lahat mga bibigyan damit mga mo. mare. Wala akong damit dyan! Sure ka, wala? Wala! Oh. More on dress yan mga mare. Alis mo yung lahat eh. Dahil mataba pa ako dati. Lagay mo nga ito doon. Ngayon medyo pumayat na ako eh. Ayun, share ko lang. Ang hirap nang walang kasamang nanay sa bahay. Dahil lagi napapasa sa ate. Nakaka-stress din pala. Kaya parang ayaw ko na mag-asawa. Dahil lagas na mga buhok ko, mga mare ko. Ayan. Nakakapagod din ah. Yung gusto mo matulog pero wala kang choice kundi maglinis. Kasi
Ang sakit na sa mata ng mga kalat, mga mare ko. Pasensya na kayo sa background ko kasi ganyan pa yung kwarto namin. Papaayos ko na lang yung pag makasahod ako, mga mare ko. Parang sando? Oo, na dress. Nilinisin ko naman yan. Lagi naman yung malinis, tsaka double deck naman kami. Kaya okay lang kahit walang linoleum yung sahig. Medyo malamig nga lang kung minsan. Tapos pag tanghali, mainit, dyan ako humihiga. Nilalagyan ko lang ng karton, mga mare ko. So, ayan. Kwarto pala nilinisin ko, mga mare ko. Inaabutan na ako ng siyam-siyam. Ay, siyam-siyam talaga. Lala. Napakahaba ng oras na ginugugol ko. Imbes na natutulog na lang ako. Paano, isa kong kapatid, mga mare ko, tinakasan ako. Sabi may gagawin lang pero hindi na bumalik. Hanggang maghapon na. Diba? Ang lala. Ganun sila kagaling, mga mare ko. Isa ko namang kapatid, masaway. Yung lalaki, lagi na nasa labas. Pag magaling, hindi hinihika. Pero pag mahika yan, asahan mo, nasa tabi ko yan, mga mare ko. Ginagambala niya ang aking pagtulog. So, ayan nga. Linggo ngayon. So, last day off ko na. Tomorrow, may pasok na naman ng mga mare ko. Kaya matutulog ako na maaga dahil hirap na kapag puyat, naantok-antok pa ako sa training. Kailangan full tank ang energy ng mga mare nyo. So, sa mga nag-work dyan, lagi kayo mag-iingat at alagaan nyo yung kalusugan. So, ayan, dami ko nakikita nyo naman, oh. Pak. Diba? Nangayayat na ako sa stress, mga mare ko. So, ayan nga yung Durabox. Nasira na rin yan. Natanggalan na ng takip yan, mga mare ko. Pero, pwede pa yan, diba? Ang mahalaga, nalalagyan pa rin siya ng mga damit-damit. So, ayan nga. Yung kortina namin, ganyan na talaga yung mga mare ko. Aayusin ko na lang ngayon mamaya. Inaangat lang namin yan kasi kapag umuulan, tumutuloy, nababasa. So, ito nga pala yung uniform ko sa Best League, mga mare ko. Ayan, long sleeve yun, medyo mainit. So, makikita nyo, medyo tumataba na ako, mga mare ko. Charot. Medyo naman talaga kasi dati 28 lang timba ko, pero ngayon siguro nasa 40 na, mga mare ko. So, ayan, inaamoy ko pa nga dito kung saan yung labahin at di labahin dahil yung mga kapatid ko, halo-halo na lang dito, mga mare ko. Nakakabuisit talaga. Ang sarap na lang bitayin nito, mga kapatid ko, eh. Minsan, parang gusto kong sabihin na sana ako na lang mag-isa para wala ako iniisip. Kaya lang hindi pwede. So, ito nga yung bunso namin, palakad-lakad yan. Dahil hindi naman ako tinutulungan yung mga mare ko. Kaya tingnan mo yung katawan, bato-bato kumpara sa katawan ko. Nakuban na lang ako, mga mare ko, dahil sa mga stress ko sa buhay. Diba? Ganyan ako bilang ate, masipag, maganda, sexy. Joke lang. Yun lang tayo sa masipag. Ayan, dampot ko yung mga kalat dyan. Inaamoy ko, ginagamitan ko na ng smell ng nose. Para lang ma-detect ko kung labahin ba to o malinis. So, ito nga yung puti kong pantalon. Nalaglag pa dito sa sahig. Buti na lang hindi na dumihan kasi susuotin ko pa yan. Pwede yan pang work, mga mare ko. So, ayan nga, oh. Diba, pak? Manihagis lang ako dyan, mga mare ko. Kasi, naiinis ako sa kapatid kong babae na isa. Basa na yung ibang mga damit dito. Wala malang pakailam talaga. Hirap talaga pag kulang sa, arugato mga kasama ko sa bahay, mga mare ko. Ang titigas ng ulo, tapos di pa marunong magligpit, puro na lang ate. Paano na lang kung wala ako, guys, di ba? Hirap talaga. Kaya ngayon pala nare-realize ko na, ang hirap pala maging nanay. So, ayan, sinuot ko yung damit nito. Ewan ko kanino to. Bakit napadpad to dito, mga mare ko? Ayan, mga labahin ko yan. Ito pa. Agis dyan, kaliwat kanan. Ayusin ko na nga itong higaan ko, mga mare ko, kasi tinambakan na naman ang mga gagaling kong kapatid. Di man lang nila inaayos na maayos dito.
Muntik ko pa nga mahampas ng hangin to yung sa kong kapatid ay palakad-lakad. Alam niya naman gininis ang atin yung maganda. Charot lang mare ko. Tingnan na ba itsura ko dyan mga mare ko? Para ng 10 yung anak ko dito eh. Diba? Sino mag-aakalang 18 years old pa lang ako? Ayan, tinutupi ko nga to isa-isa dahil nahihiya ako sa mga borders ko dito. Ang kakapal na mukha. Ano sila? Visitors? Yan yung mga kapatid ko guys. Wala pa yung isa, tinakasan ako. Sinabi ko lang maglilinis kami ng bahay. Tinakasan ako, pumunta dun kay lolo. Ayan, napuwing pa ang atin nyo guys. O, diba? Sobrang sipag. Hindi na iniisip pa ang safety procedure. Ay. Pak, ganun. Yung ang kapatid ko, panay model dito. Mga mare ko, ang sarap ibato nito sa Mars eh. Dahil wala naman itong ginagawa dito sa bahay, kundi magkalat lang talaga. Ang dala talaga ng mga kapatid ko, mga mare ko. Pero alam nyo ba guys, kahit ganito lang kami, masaya naman kami. Palagi kami nag-aaway magkakapatid. Dahil wala na aming tatay. Nag-abroad na ang aming tatay, kaya kami na lang magkakasama. Madalas kami nagtatalon lahat. Pero nananaig pa din ang pagiging magkakapatid ng mga Mongolit kong kapatid, mga mare ko. Minsan gusto nga ito ipaampon ito mga titula. Tingnan mo, pa-model-model pa dito mga mare ko. Kala mo talaga napakaganda. Wala nang ginawa yan, kundi gumala na lang araw-araw talaga. Ay, salamat, lumayas na din. Ako na lang mag-isa dito mga mare ko. Kapagod pero wala. Ganun talagang gawain ng mga ate. Ang maging masipag palagi at gabayan ng mga kapatid na pasaway. Ito nga pala yung aking sapin mga mare ko. Masarap yun higaan sa gabi kasi malamig talaga. Mapapasarap ka ng tulog. So, ayan, kanina makalat yung Dorobox na yan kasi kalat-kalat na ngayon. Sabit-sabit na lang sa loob. Hindi ko na alam kung anong direction yung mga mare ko. Magkapera nga ako, bibili ako ng bagong Dorobox para naman maganda tingnan. Ipapaayos ko itong kwarto pag may pera na mga mare ko. So, ngayon, wala pa tayong budget. Pero, pray lang. Alam mo, ibigay ni Lord. Papasalamat nga ako sa kay Lord kasi lagi niya kaming ginagabayan. Kahit hirap pa kami ngayon sa buhay, lagi siya nasa tabi namin. Kahit wala na yung papa namin mga mare ko. Basta maayos pa rin kami. Kaya salamat talaga kay Lord kasi lagi siyang nandyan. So, yun, lagi kayo mag-iingat guys. Sa mga nag-work dyan, kumain kayo sa tamang oras. Huwag magpapalipas kasi mahirap talaga magkasakit. At bilang isang breadwinner ng family, lahat gagawin kahit minsan nakakapagod na. So, sa mga hindi pa naka-like, share, and subscribe na yung mga mare ko. Para lagi kayo updated sa mga kabuluhan kong buhay. So, ayan, maglilinis na ako ngayon. Ayun lang naman ang aking gagawin ngayong araw. So, yan, natapos ko na rin to. So, yun lang. Lagi kayo mag-iingat. Bye-bye.